Ang salita ng Diyos ay dapat tanggapin. Ang salita ng Diyos ay dapat na sundin. Sa puso't isip, sana'y laging kamtin. Makatulong siya sa ating pasanin. Sa pagtahak dito sa mundo, maraming pagsubok ang matatamo. Pakinggan mo, isabuhay mo. Ang salita ng Diyos ang tanging gabay mo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. At umuwi na ang bawat isa, ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kaya't umupo siya at sila'y tiningnan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ang mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid ayon sa kautusan ni Moises. Dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinanong nila ito upang subukin siya. Nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan niya si Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag nang magkasala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang salita ng Diyos ay dapat tanggapin. Ang salita ng Diyos ay dapat na sundin. Sa puso't isip, sana'y laging kamtin. Makatulong siya sa ating pasanin. Sa pagtahak dito sa mundo, maraming pagsubok ang matatamo. Pakinggan mo, isabuhay mo. Ang salita ng Diyos ang tanging gabay mo.